sa kababaan ng loob. Dinggin ang salita ng Diyos upang kayo ay matubos. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtungo si Jesus sa lupain ng Tiro at tumuloy sa isang bahay doon. Ayaw sana niyang malaman ni Numan na naroon siya, subalit hindi gayon ang nangyari. Ang pagdating niya ay nabalitaan ng isang inang may maliit na anak na babaeng inaalihan ng masamang espiritu. Pumunta siya agad kay Jesus at nagpatira pa sa kanyang harapan. Ang babaeng ito'y hentil, tubo sa Syro-Phoenicia. Ipinamanhik niya kay Jesus na palayasin ang demonyo na nasa kanyang anak. Ngunit sinabi ni Jesus, kailangang busugin muna ang mga anak. Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit ang mga tuta mang nasa ilalim ng hapag ay naninimot ng mga mumong nalalaglag ng mga anak. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, dahil sa sinabi mo, maaari ka nang umuwi. Iniwan na ng demonyo ang iyong anak. Umuwi ang babae at naratnan niya sa higaan ang bata. Iniwan na nga ng demonyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo muna po ang lahat. Sino po sa atin ngayon ay ang may mabigat na dinadala? Pakitaas ang kamay. Mabigat na suliranin. Sino po dito ang may mabigat na suliranin? Walang trabaho, may sakit yung anak, o yung magulang. Taas nga ang kamay. Kasama na din yung mga wala pang boyfriend hanggang ngayon. Mabibigat na suliranin yung mga ganyan, no? Hanggang ngayon, di ba? Ayan. Congratulations! Binabati ko po kayo dahil tama po ang pinuntahan ninyo. Meron kayong problema, may mabigat kayong dinadala, lumapit kayo sa Diyos, nagdarasal kayo, nagmimisa kayo. Tama po kayo. Alam po ninyo, mas hahangaan po natin yung babae sa Ebanghelyo. Yung babae sa Ebanghelyo. Bakit? Dahil hindi siya Hudyo. Isa siyang hentil. Ibig sabihin po, hindi siya miyembro o bahagi ng pinili na bayan ng Diyos. Kumbaga, second class lang siya. Kumbaga, hiwalay siya. Hindi siya tinuturing na kauri ng mga Hudyo. Pero, bagamat siya'y hentil, kanino siya tumakbo sa kanyang mabigat na problema? Sa isang Hudyo. Sa pangalang Jesus. Tumakbo siya kay Jesus sa kanyang mabigat na problema. Bagamat masasabi natin, hindi siya nananampalataya, pero tumakbo siya kay Jesus na siyang nananampalataya sa iisang Diyos. Dahil mayroon siyang mabigat na dinadala. At iyon ay ang karamdaman ng kanyang anak. Hanga ako sa kanya. Kasi kung tayo, tumatakbo tayo sa Diyos, Kristiyano tayo, mananampalatayang Katoliko, ang ating takbuhan ay simbahan, pagdarasal, abay, dapat lang po yun. Yun ay inaasahan sa atin. Pero siya, kumbaga hindi Kristiyano, hindi mananampalataya,
pero tumakbo kay Jesus sa ating Diyos, mas hahangaan mo yon. Tama ba? Hahangaan mo yon. Pero ano problema? Ito isang concern natin. Tayong mga Kristiyano Katoliko, bagamat naririto na ang ating Diyos sa piling natin, natatanggap natin sa sakramento, naririto na ang Diyos na makapangyarihan ng ating sinasamba at tinatawagan. Pag meron tayong mabigat na problema, minsan, sa iba tayo tumatakbo. Yung akala mo hindi ka sinasagot ng Diyos, akala mo natutulog ang Diyos, ang bigat ng problema mo, pinanghinaan ka ng loob, kanino ka tumatakbo? Doon sa card. Minsan sa kulto, sa black magic, sa mangkukulam. Di po ba? Yan yung madalas sa tinatakbuhan natin sa mga superstition, pamahiin. Nakakalungkot, tayong mga nananampalataya na sa Diyos, kapag may mabigat na problema, hindi siya ang tinatakbuhan natin, kung hindi iba. Ano mga pinupuntahan natin? Kapag may mabigat tayong problema, ang solusyon natin, kapangyarihan, kayamanan, magnanakaw, manloloko. Yun ang tinatakbuhan natin. Pag mabigat na problema tayo, ano ang tinatakbuhan natin? Kawalan ng pag-asa, awa sa sarili. Kaya minsan ano nangyayari? Sinasaktan natin ang ating sarili dahil hindi natin kaya yung problema. Mas masakit pa, gusto nating maibsan yung sakit na dinaramdam natin, kaya sasaktan natin yung ating sarili. Ang tinatakbuhan natin, yung awa, mali rin po iyon. Ano ang mungkahi ng Panginoon sa atin? 3 bagay din. Kapag tayo ay may mabigat na problema, may dinadala tayo, una, pagdarasal. Prayer. At ano pinakamataas na uri ng panalangin? Banal na misa. The highest form of worship. Sabi ko nga hindi kayang daigin ng 3 oras na dasal ang 1 oras na misa. Pagdarasal. Magsasama-sama tayo, mananalangin tayo. O kaya sa bahay, tawagin mo yung mga anak mo, tayo mga anak, magrosary tayo para sa lolo ninyong may sakit. Delikado ang kanyang lagay. Magdasal tayo. Panalangin. Pangalawa, salita ng Diyos. Word of God. Pangahawakan natin yung mga pangako niya na nagsasabi na, ano man ang hilingin ninyo, sa aking ngalan ipagkakaloob ko sa inyo. Kung ang mga ibon na hindi man nagtatrabaho pero kumakain, kayo pa kaya na anak ng Diyos, hindi kayo pababayaan ng inyong Ama sa langit. Di po ba? Panghawakan natin yung salita ng Diyos, the Word of God. At ang pangatlo, kapag tayo may mabigat na problema, lumapit ka sa mga taong pinagkakatiwalaan mo. Mga taong alam mo, may kinikilalang Diyos. Alam kung ano ang mali at tama. Lumapit ka sa community na iyong kinabibilangan. Meron kang organization, na simbahan, meron kang community na naglilingkod sa Diyos. Lapitan mo yung tamang tao. Huwag kang dialapit sa taong mismo rin ay bulag. No? Lumapit ka sa tamang tao na alam mo malapit sa Diyos, makapagbibigay ng liwanag o paliwanag at magbibigay ng pag-asa. Approach the right people. Mga tao na alam mo, malapit din sa Diyos, alam kung mali at ang tama. Nawa, hindi tayo tatakbo sa maling solusyon kapag tayo may dinadala. Kagaya nitong babae sa Ebanghelyo, hindi man siya Hudyo, pero lumapit siya sa Hudyo na si Jesus. Inaasahan tayo ng Diyos bilang isang ama na kung tayo may pangangailangan, lalapit tayo sa Kanya bilang Kanyang mga anak. Amen.